Paano kung ang mga pangyayaring nangyayari ngayon sa mundo ay hindi lamang basta aksidente o natural na cycle, kundi bahagi ng isang mas malaking plano na matagal nang naisulat? At habang patuloy nating nararanasan ang kaguluhan, mas lalong nagiging malinaw na ang mga babalang matatagpuan sa The Book of Revelation ay maaaring unti-unti nang nagkakatotoo sa ating panahon. Isa sa mga unang palatandaan na binanggit ay ang patuloy na paglaganap ng digmaan at kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo. At sa kasalukuyan ay makikita natin ang tensyon sa pagitan ng mga bansa, mga alitan sa politika, at mga labanan na tila walang katapusan, na para bang ang mundo ay unti-unting hinihila papunta sa isang mas malaking digmaan. Bukod sa digmaan, binanggit din sa aklat ang sunod-sunod na kalamidad na tatama sa mundo, at sa kasalukuyan ay nararanasan natin ang malalakas na bagyo, matitinding lindol, at malawakang pagbaha na sumisira sa mga lungsod at kumikitil ng buhay, na tila ba ang kalikasan mismo ay nagbabago at nagiging mas mapanganib kaysa dati. Isa pa sa mga nakakatakot na bahagi ng Revelation ay ang pagbanggit ng mga salot at sakit na kakalat sa buong mundo, at hindi natin maikakaila na kamakailan lamang ay naranasan ng buong mundo ang isang pandemya na nagdulot ng takot, pagkawala, at pagbabago sa paraan ng ating pamumuhay na nagpakita kung gaano tayo kahina sa harap ng hindi nakikitang kalaban. Ngunit marahil ang pinakakontrobersyal sa lahat ay ang konsepto ng Mark of the Beast, ang numerong 666 na sinasabing magiging simbolo ng kontrol sa bawat tao. At sa modernong panahon ay makikita natin ang pag-usbong ng cashless transactions, digital identification, at teknolohiya na kayang subaybayan ang galaw ng bawat isa. Isang ideya na noon ay tila imposible ngunit ngayon ay unti-unti nang nagiging realidad. Sa pag-usbong ng artificial intelligence at advanced technology, may mga naniniwala na mas lalong nagiging posible ang isang sistema kung saan ang lahat ay kontrolado, mula sa pera hanggang sa impormasyon, at ito ang nagiging dahilan kung bakit ang ilan ay ikinokonekta ang modernong teknolohiya sa mga babala ng Revelation, bagamat ito ay nananatiling interpretasyon at hindi kumpirmadong katotohanan. Habang pinagsasama-sama ang lahat ng ito, digmaan, kalamidad, sakit, at teknolohiya, mas lalong lumalakas ang paniniwala ng ilan na ang mundo ay papalapit na sa isang malaking pagbabago, isang punto kung saan ang lahat ng sistemang ating kinagisnan ay maaring bumagsak at mapalitan ng bago. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot at pangamba, may isang mahalagang mensahe ang Revelation na madalas nakakaligtaan, na ang lahat ng ito ay hindi lamang tungkol sa katapusan, kundi tungkol din sa bagong simula, isang paalala na pagkatapos ng dilim ay may liwanag na naghihintay. Sa huli, ang Revelation ay nananatiling isang misteryo, isang aklat na maaaring unawain sa iba't ibang paraan, depende sa paniniwala ng bawat isa, at habang ang iba ay naniniwala na ito ay literal na mangyayari, ang iba naman ay itinuturing itong simbolikong paalala sa kung paano dapat mamuhay ang tao sa gitna ng kaguluhan. Ngayon, ang tanong ay hindi lamang kung kailan darating ang katapusan, kundi kung handa ba tayo sa anumang mangyari, dahil sa mundo na puno ng hindi tiyak na hinaharap, ang tunay na mahalaga ay kung paano tayo mamumuhay habang ang lahat ay patuloy na nagbabago sa ating paligid.